Tigyan! Pwedeng pang zombie! Huh? Pwede na siguro yan pag nagka-zombie apocalypse. Huh? Ibibenta mo po ba yan? Huh? Ano ba yung mga tinutukoy nyo yung nakaraang video natin, pre? Yung mga pang survival things natin? Tamang-tama yan dahil may padala na naman sa atin eh, no? Another set ng mga pang survival things na dumating dito sa bahay. Asaan na ba yung tropa kong alien? Alien boy! Dalhin mo nga dito yung mga pang survival things natin. Oh, parang maraming naman yan ah. 4 lang yan, di ba? Ay, ang laki ng lalagyanan yan ah. O sige, akin na nga. Hagis mo na lang dito. Bawal tayong magdikit eh. Tsaka parang magkamukha suot natin ah. Yan din ata yung akin eh. Hagis mo. Nasaluhin mo. Parang may galit ka ah. Parang galit sa akin. Pero batuhin kaya. Boy, alis ka na, alis. Yan, ito na boy. Ang sinasabi ko sa inyo. Hindi, ano to? Hindi, huwag niyo pansinin yung P90. Pero yung nasa loob ng box na to, andito yung another set natin ng mga pang survival things. Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba? Okay, sige. Tignan natin agad yan. Excited na ako. Isang linggo na to dito sa bahay, di ko pa binubuksan. Talagang gusto kong ipakita sa inyo. Kaya tara, let's go! So ayan guys, no, another set of knives na naman po ang dumating sa atin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 3, kundi 4 yung dumating sa atin. So ito yung 29 kung tawagin o balisong pre. Ang kinagandaan dito sa balisong na to, totoo na to, no, hindi katulad nung unang binili natin is ano pre, panggamit ng pambukas ng bote, pangtanggal ng tornilyo. Pero etong nabili natin ngayon pre, yan, ito balisong na talaga to. So medyo ano pa siya, no, nag-i-slide lang siya halos dito sa pinaka blade. Pero ito medyo masikip pa. Pero pwede nating lagyan to ng oil dito para dumulas. So kung makikita nyo guys, so ayan, stainless steel pare, ligtas to sa kalawang, so hindi siya kinakalawang. At yung pinaka handle niya pre, stainless din. Pero itong part na to, yan, yung part na to parang wood pre, no? At ang kinagandahan dito pre, yan, pwede mo siyang isukbit sa short or pantalon mo, pwede mo siyang ilagay sa may gilid. Pero sabi ko sa inyo guys, hindi tayo pwedeng magdala kung saan saan ng mga gantong klase ng weapon pre, no? So etong balisong na to is nabili natin to ng 350 pesos pre. So yung pangalawa naman na bubuksan natin yan, ito pare, ito ang ganda nito, no. May kasama na siyang leather bag na kasama. Talagang safe na safe to kung saan mo man siya dadalhin or ibubulsa pre, dahil meron nga siyang leather case, hindi kayo rekta sa pinaka blade. So kung aksidente nyong mabuksan, hindi ka maihiwa agad dahil may leather case pa muna bago yung pinaka blade. So eto pre, napaka sharp nito tignan. Wow. O diba? So yung design ng knife na to pre, talagang very pointed, no. Tsaka yung lines niya pre, diretso lang. Yung naka-engrave dito sa pinaka knife pre, puro diretso lang. At talagang napaka-sharp niyan. Ayan, may naka-engrave dito na M390. So yun pala yung nandito sa may box. Ayan o, M390. So akala ko yun yung presyo niya. Parang semi-automatic ata yung tawag sa mga ganito, no? Or manual pa rin. Yung mga automatic knives kasi pre, katulad ng mga ganito, may pinipindot lang dito. Tapos lalabas na yung pinaka-blade. So yung mga ganito, kailangan yung kalabitin to, yung bakal na yan na nandito sa may gedli, tsaka siya lilitaw. Parang semi-automatic pa rin dahil nga parang may spring to sa loob. Once na ibinaba mo to, yan, lalabas na yung pinaka-blade. Pero manually, ibabalik mo yung blade gamit to, yan, yung itim na yan, ipupush mo lang siya down, yan, so babalik na yung pinaka-blade niyan. Dapat ka pa rin mag-ingat dahil napakatalim talaga ng pinaka-blade. Konting pagkakamali mo lang, pwedeng mahiwa yung daliri mo, tulad ng ganito, yan. So dinown mo na ganyan, tapos ginanyan mo agad, tapos nandito yung daliri mo, mali yun, talagang hiwa ka doon. So dapat, pagka-down mo nung pinaka-lock, so pag ganyan ang hawak, pagsara mo, yan, very safe na yun. Tapos hindi na yan bubukas dahil may lock naman siya doon sa loob. So pag binalik mo na ganyan, yan ulit siya. So eto guys, napaka-handy nito, no. Pwedeng-pwede siya sa mga panghiwa-hiwa rin ng mga baboy, no, kung magluluto ka sa labas. Ang hiwa ng mga plastic bottle, pwede rin, ano pa ba, mga bagging, or kung ano pa man ang gusto mong hiwain like ng gulay. Pero ito talaga,
most likely to ginagamit to mga pang maliliit lang naman na panghiwa to, tulad ng mga box. So eto, nabili ko naman to ng 350. Ito kasi may leather case, although hindi siya ganun kabalgi. Ito naman, bulky siya pero wala siyang leather case. Doon lang nagkatalo. Ito talaga yung pinaka hindi mo mapapansin na ano talaga, no, na knife pare. Dahil lang ano nito pre, yan, no? Nakita nyo? Suklay ba yan? Diba? Pag tinanong sa'yo, ay ilabas mo to sa labas hindi mapagkakamalang knife eh. Kasi tignan nyo naman, tatanungin ka lang, suklay ba yan? Oo pre, suklay lang yan. Pero itong suklay na to pre, may itinatago itong kakaiba pre. Pag pinush mo yan, boom! Ayan o, lumabas yung pinaka-blade. At double blade pa pala to pre. Tignan mo naman, double blade pa pala yan. No? Talagang kabilaan yung blade nito, no? Tignan nyo naman ang pointy ng blade niya, pre. Talagang ito, pag tinurok sa ito, talagang baon, pre. Kung may pagtuturukan kayo nito, baon na, hiwa pa yung kabila ang side ng pagtutusukan mo. Talagang baon na baon yan, may sugat ka pa. Pag tinusok mo sa karton, kaliwa or kanan talaga, kaya niyang hiwain dahil nga double blade siya. Ang ganda at pwede pang ipang suklay, no? Kung long hair ka, pwede mo pang gamitin na pang suklay. At tamang-tama to para sa mga pang self-defense, no? Kunwari, nasa bingit ka ng alanganin, pre. Tapos kailangan mo ng mga gantong klase ng weapon na hindi mahahalata na weapon. Kasi kunwari, may mga hold up sa'yo, tapos nilabas mo to, suklay lang pala, suklay pala. Ligtas ka na sa kapahamakan. Wow, ang bigat! So etong camp knife natin dito o suklay na kutsilyo pre, nasa 230 pesos yung score natin dito. So napakaganda niya at may iba't ibang klase ng kulay ito, no? At para sa pang-apat pre, ito yung pinakamaliit pero ito yung mga pinaka-deadly din na knife natin dito. Outdoor knife, yan pare. Ang kinagandahan nito, meron siyang kasamang pang necklace. Akalain mo lang na pendant to sa sobrang liit niya. Pero napaka-deadly niyan pag hinugot mo yan pare. Ayun o. Bam! Napakaliit niya lang pero pwede mong ipang-stab to talaga using your own knuckles pre. Pwede mo siyang ipang-stab nang walang kahirap-hirap dahil nga nakaipit siya dito sa daliri mo. At puwersado yun, pre. Isipin mo na lang, sumuntok ka na may kasamang blade. Diba? May impact yun. Talagang malakas yun. At talagang pag ito, pinang-stab mo kung saan, iindahin niya talaga yun dahil double blade din yan. Pare, kung makikita niya, double blade. Pero napansin ko sa blade, yan, di siya ganun katalim, pero pwede namang hasain. Pero pare, sure naman ako na talagang babaon to kung saan mo man gusto ibaon. So, ito yung mga ginagamit ng mga camper, no? Dagdag pa morma, at the same time, pwede mong gamitin kung saan-saan, no? Na panghiwa rin. So, ito, limited lang yung mga mahihiwa nito. Kung malalaki yung hihiwain mo, hiuobra. Pero kung mga pang ano lang, mga pang tali-tali, bagging, or ano pa man, pwede to, no? So, napaka-handy na ito. Hindi mo na kailangang ilagay sa bag. Susukbit mo na lang sa'yo. May dala ka ng kutsilyo na pwede mo mapakinabangan sa mga gawain mo sa bundok.